Tayo po yung magpapatuloy na ating last na pagtatapos ng ating series patungkol sa sulat ni Paul sa mga taga-Filipos. Congratulations po, matapos natin yung book ng Philippians, ng letter ni Paul. At sana po hindi magtapos for the sake na tapusin natin. But there's something that whenever you read or whenever you see Philippians in your Bible, it would radiate the things na pinag-aralan po natin. At ito po yung maging panghawakan natin sa araw-araw nating buhay. Dahil isang inspirasyon para sa atin, nang nagsulat po nito ay hindi nasa mabuting kalalagayan. Siya po ay nakakulong, nakakadena, at may gwardya pa. Pero yung tema ng Filipos ay patungkol sa confidence and joy in Christ Jesus na pinapanghawakan ni Paul. Hindi siya natinag ng mga bagay na nakapalibot sa kanya. Hindi siya na-disturb ng pwedeng mangyari sa kanya. Bagamat ito nga po ay nagbigay sa kanyang inspirasyon na magsulat. At alam niyo po ba na si Paul na-stress hindi sa kalalagayan niya, kundi sa nakarating na balita mula sa itinayo niyang simbahan sa Philippi na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng oposisyon, at nagkakaroon ng mga katuruan na hindi tama, hindi accordance sa katuruan ng salita ng Diyos. Doon siya na-stress. Hindi dahil sa kalalagayan niya. And Paul have mentioned in chapter 2 that he is expectant to see this church in Philippi, na makitang muli, knowing that the uncertainties that he is facing, hindi niya po alam kung makakalabas pa siya doon. Pero gayon na lamang yung kanyang encouragement sa mga taga-Filipos. At siya po'y nagpapasalamat din dahil sa tulong ng mga taga-Filipos sa kanya. And though he is far away from them, pero ito pong mga taga-Macedonia in particular, kasi ang Philippi ay sakop po siya ng Roman province, itong Macedonia. Ito po ngayon yung tinatawag na Greece, yung Albania, I think, and Serbia. Yan ang mga lugar na yan, ang tawag na noon ay Macedonia. At siya'y labis na nagagalak. Kaya nga, kung titingnan natin itong series, dito na po tayo sa chapter 4. Ito po ay the joy in resting in Christ. And last week nga po, napag-usapan natin, the peace in God's peace. At doon natin naunawaan na yung kapayapaan ay hindi external. Ang kapayapaan ay hindi nakabase sa surroundings, hindi nakabase lalo't higit sa ibang tao. But there's something within us na sabi nga ni Paul, far beyond a human understanding. Hindi maabot ng isip ng tao. Kasi nga tayo by nature, inasmuch as we could, inasmuch as it is within our reach, gagawa tayo ng kapamaraanan. Madiskarte tayo, di po ba? Gagawa tayo ng paraan to settle things. Kaya sabi ni Paul, itong peace na sinasabi ko, itong God's peace is far beyond the human understanding, such that you will be dependent on God. Doon tayo sumusuko Doon tayo hands down Pag wala na tayo talagang magagawa. Kaya ang Panginoon ay sadyang marunong. Ang Panginoon ay sadyang
bibigyan, dadalhin ka sa mga pagkakataon na talagang susubukin ka. Dadalhin ka sa rock bottom such that you will realize that the rock at the bottom is God. Diba? Minsan pinapadaan tayo talaga sa extra excruciatingly painful. Ano man yan, hindi ko alam. Pero for sure, one of you here, if not all, ay nakaranas ng matinding pagsubok. At doon natin makikilala ang Panginoon. At yun yung hinayag sa atin, that Christ is our only guarantee over this adversity. Agree po kayo? Ang Panginoon lang talaga ang guarantee natin eh. We could try so many things the world is offering until such a time that you will end up seeing that only God whom you can count. Ano po? Kaya nga, sinamarize po natin yung pag-uusap natin last time, ano po, patungkol sa 4 na ways to answer this crisis that seem never ends. Number 1, we rewire our minds with the things above. Kailangang mag-deposit tayo sa utak natin ng mga bagay na makalangit, mga bagay na makadiyos. Diba? Sa isang bangko, hindi ka pwedeng mag-withdraw kung wala ka namang deposit. Hindi ka naman pwedeng mag-withdraw kung wala kang bank account sa bangkong iyon. Mag-aga ka katitindog sa ATM machine na yan, maski may ATM card ka, kung wala kang account dyan, at walang laman, yung ATM mo, wala kang mawi-withdraw. Diba po? Kaya yan yung mga napag-usapan natin sa ating mga house churches. Ano ba yung dinideposit natin? That would eventually, when time comes, mayroon tayong i-withdraw. Ano po? At sana, itong mga bagay na ito, mga bagay na may patungkol sa Panginoon. Amen po ba? And the susunod po, expect great things from God, for He is a great God. Agree kayo? That our God is a great God. He can do far more beyond our understanding, far more we could imagine and think about. Sabi ni Paul sa Ephesians. To Him who is able to do far more beyond our imagination, according to the power that is at work within us. Ano po? Kaya, kung ikaw ay anak ng Diyos, di ba, ang isang anak ng hari, siya ay tagapagmana. Kung ano ang pag-aari ng isang hari, eventually yung anak ay magiging pag-aari din yun. Kaya dapat nagmamanifest sa atin bilang mga proclaiming to be Christians, quote and quote. Ano po? Kung tayo talagang naninindigan na anak tayo ng Diyos, we will not settle for anything less of value. We will always settle for the best because we have a great God. Hindi tayo lampa, hindi tayo talunan, panalo tayo. At sana yun yung makita sa atin, that people may see that we have a God who is so great that is in us. And pangatlo, settle your worries in prayer and thanksgiving. Imbes na mag-worry daw, sabi ni Paul, manalangin ka na lang. Kasi yung panalangin will bring you back to the good things that God has done to you. Papalitan ng Panginoon yung worry mo ng worship. Di ba po? Hindi naman all of the sudden, sinasagot yung panalangin natin, but there's something that you cannot explain. Mayroong kapanatagan. And lastly, sabi natin, we turn to God. He is in control after all. Sa totoo naman, siya naman talaga may control, di ba? Maski ano nga ang pulugos-pugos mo, maski ano nga ang burubak tumbling mo dyan,
Maski nga magkusay-kusay ka pa, don't know kung naintindihan niyo ako. Nagatagadaraga ako. Ang Diyos pa din ang may say after all. Agree? Kaya napaka-importanting maunawaan po natin to. Kaya nga, we end up with this quote. Sabi ni St. Augustine, "My heart is restless until it rests on you or in God." Walang kasapatan. Walang kapahingaan ng puso natin. We will always look for another. We will always look for something after we get one thing until it rests on God. Sabi nga ng isang philosopher, kung hindi siya marunong magpasalamat sa mga bagay na mayroon siya ngayon, hindi din siya magpapasalamat sa mga bagay na ibibigay pa sa kanya. Even in great things. Ano po?